sana siya sa nanay niya at magkatulong pa silang sinasaktan si Lola. Bakit naman ganun? Lourdes, sige. Kasi naman po tuwing di pa nga po nagkakape na nag-aalmusal yung nanay ko, dada na siya ng dada, marami pa natutulog pa po kami. Anong oras ba ito? Mga alas 6. Hindi naman ganun kaaga, alas 6. Buti sana alas 4. Ako lang, ang sa akin lang, ano ngayon? Dahilan na ba yon para manakit ng ibang tao? Hindi po. Ba't mo ginagawa? Nandirin din lang po ako sa sa ingay. Sa totoo lang, kaya mo ba kung ikaw ba kahit kailan hindi mo nakita sinaktan ng nanay mo ang lola mo, gagawin mo rin ba yun sa lola mo? Hindi. Hindi, di ba? Kasi ginagawa mo yun, dahil nakikita mo ginagawa ng nanay mo yun sa lola mo, tama? Opo. Paano mo sinasaktan ng lola mo? Isang beses po na nasagot ko po yung lola ko na, mamatay ka na. Hindi. Yung pananakit. Yung physical na pananakit. Minsan naitulak ko na rin po, pero hindi naman po yung talagang Alam mo kung nalaglag siya at nagkaroon ng hip na broken hip or something, mas mahihirapan kayong lahat. Pero base sa research, umamin ka na sinabunutan mo ang lola mo. Totoo ba? Opo. May tanong ako. Nanay mo ba sinasaktan mo rin? Minsan. Bakit sa ito pala ang trending sa pamilyang ito? Pwede ba naming malaman? Bakit mo sinasaktan ang iyong sarili namang ina? Nasasagot ko lang po siya. Pero hindi mo sinasaktang pisikal? Hindi po. Paano po pag nagkasakit si Lola? Ano pong gagawin ninyo? Paano pag nangangailangan siya ng gamot, ng pag-aalaga? Ano pong gagawin ninyo? Alagaan rin. Kasi nanay niyo pa rin naman siya. Oo, hindi yun maalis sa... Siyempre, anak ako, hindi mo rin yun maialis. Kaya lang talagang masama ang loob ko sa kanya. Pwede naman mag-usap. Ba't hindi po natin kaya mag-usap ng malumanay? Siya po ang hindi makapag-usap ng malumanay. Laging pamuray, laging pasigaw. Hindi mo naman dapat tapatan yun dahil nanay mo siya. Kahit na masakit pa rin sa ulo. Tanungin ko nga si Aling Filomena, bakit po ganyan kayo na parang mainitin ang ulo ninyo, palamura kayo? Dati ba ganyan na po kayo? Kasi di ka ba mainit ang ulo mo? Una-una, wala ako formal na trabaho. Pangalawa, minsan hindi ako naghapunan. Wala ka pang almusal. Kaya nagmumura ako sa umaga. Ngayon na lang ba kayo ganyan? Yung bata Kung mayroon kayo? man sila di ka mambigyan, paano naman? Ang gusto ko naman, sila may hanap. Maski na konti, maski mainit na kape, abutan ka man lang. Bakit nga po ba ninyo hindi napapakain si Lola na bibigyan ng pagkain? Pupunta ako Wala sa naman ako center, nagbibigay sa kanya. magtatrabaho. Wala man Namamalimos lang din laman naman ang ako. bituka mo. Wala akong asawa. Namamalimos din naman ako sa kalye. Okay, Attorney Ben, ako 86 years old na po si Lola pero nakukuha pa rin siyang sakta ng kanyang anak. Narinig niyo po mga issue. Medyo magulo pala. Maraming pinanggagalingan, maraming sakit. Umpisahan na lang po natin dun sa bahay. Mano po bang pwedeng pakilinaw po? Kasi parang nagka-claim din sila ng ownership sa bahay na ito. At si Lola ay sinasabi niyang kanya po ito. Yung rights po ay nasa kanya. Siya po ang gumastos para maipatayo ito. Pero siya po ang supervise. Siya ang nag-supervise. Ano po ba ang mga karapatan nila dito, attorney? Sa kalagayan ni Aling Filomena, kayo po ang pinagpunan o pinanggalingan ng pera upang ipatayo nyo yung bahay. Pero tama po ba na hindi sabi nyo kanina, hindi sa inyo yung lupa? Hindi sa amin lupa po. Ang nagmamayari po ba ng lupa ay ang pamahalaan o ang gobyerno? Opo, ang gobyerno po. Okay. Meron po tayo kasing prinsipyo sa batas na yung principal o yung accessory follows the principal. Ibig sabihin, ang principal po dito ay yung lupa. So anumang maitirik dyan sa lupa na yan, ay mananatiling ang pagmamayari niyan ay doon sa may-ari ng lupa. Sa makatuwid, maaari kayong itreat ng batas na builder in bad faith. Pag sinabi pong builder in bad faith, ibig sabihin yung kayo ay tumirik sa isang pagmamayari ng lupa
na alam nyo ito ay hindi nyo pagmamayari, anumang sandali ay pwede po kayong palisin. So wala palang may-ari sa inyo. Pinag-aawayan Bahay na niyo itong ito? bahay at lupa. Ngayon nalaman niyo na po, ni isa sa inyo walang karapatan po doon, kahit kayo po nagpatayo. Yun po ang sinasabi po ng batas. Attorney po, kasi po may pananakit na ginagawa sa isang nakakatanda sa isang senior. Sila po ba ay accountable? Doon sa ginagawa nilang pananakit dito kay Aling Filomena, maring masangkot sila sa maltreatment o physical injuries. At kapag ito po ay may aggravating circumstance by reason of age o yung respeto na dapat ay ibigay ay hindi nagawa, maring bumigat pa yung maring may pataw na parusa sa kanila. Pangalawa, maring matrato natin si Aling Filomena na isa na itong kino-cover na siya ng Magna Carta for persons with disability dahil sa kanyang edad. Dahil makikita natin, maring hindi na niya kayang protektahan ang kanyang pisikal na pangangatawan. At kapag namaltrato ito, isang na namang krimen din na separate dito sa ordinary crime ang maring kasangkutan nitong maginang si Evelyn sa kanyang So may krimen? Meron po. May krimen. Tandaan niyo po yan. Coach Jared, ano po ang epekto nito kay Lola Filomena? Yung ganitong pananakit sa kanya? At ba't ganito na lang po yung behavior ng kanyang anak, pati ang kanyang apo? Ayon sa mga pag-aaral ng mga psychologists, meron tayong dynamics sa elder abuse. Ito po ay isang sample ng elder abuse. Inaabuso natin ang isang nakatatanda. Kadalasan, yung mga nang-aabuso sa mga matatanda ay sila yung mga naging dependent sa mga matatandang ito. So in this case, Aling Evelyn, naging depende po kayo kay Aling Filomena, di ba? Tama po. Tama, ayan. Power struggle ito eh. Nung wala pa kakayahan si Aling Evelyn na makaganti o manakit, hindi siya makalaban. Ngayon na kaya na niyang lumaban, saka siya ngayon nang-aabuso. At kay Lourdes naman, Aling Evelyn, sasabihin ko po sa diretsahan, balang araw kayo nang aabusuhin ng anak niyo. Definitely meron trauma na nagaganap. Yung hindi niyo pagpapakakain kay nanay, definitely may trauma ang nagaganap yan. Konsensya ng bayan, it's your turn. Kausapin niyo po ang ating mga bisita. Ano kaya magiging desisyon ni Lola Filomena? Manumbalik pa kaya ang kapayapaan sa bahay nila at sa buhay nila? Magkasundo na kaya ang mag-ina at maglola? Malalaman natin ang lahat ng kasagutan sa pagbabalik ng Face the People. Aling Filomena, tandaan natin na sa bawat sentimo na inyong kinita abroad, katumbas yun ng bawat segundo na nawala, nakapiling nyo ang anak nyo na lumalaki nun. Bawat dolyar ay katumbas ng bawat minuto, oras, araw, taon na wala kayo nung siya ay lumalaki. Face the People would like to thank the following: Sandy Cookies and Sandwiches, Biskin Sandwich Crackers, Circa Cracker Sandwich, Take 5 Crackers, 5 ang laman, lamang sa iba. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Arx Mantika, mega sulit, mega tipid, ang mantika ng Mega Moms. Quality and affordable dual SIM phones, BS Mobile, the world at your fingertips. Hotel Sogo, so clean, so good. Visit www.hotelsogo.com. CY Gabriel, ang sabon ng mga artista. Barista Choy Kapeng Vendo, maaasahan ng bawat Pilipino. Find us on Facebook, Barista Choy Vending Solutions Incorporated. Call 961-1608.